Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Polleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Okay, magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. 9 na po sa buwan ng Enero. Malapit na ang Pasko. 11 months na lang. Pasko na naman. Ito nga ang sinasabi natin na dapat kahit maulan, kahit bumabaha, dapat sa masaya lang tayo. Bawal dito ang killjoy. Sabi nga nila, kung kayo ay killjoy, wag na kayong lumabas ng bahay. Magmukmuk na lang kayo, magdamag hanggang mag-umaga dyan sa inyong mga highballs. Okay? Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, mapapanood nyo sa ating programang Issue Ora mismo. Live na live tayo at syempre sa ating programa mapapanood sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at mapapanood din tayo sa YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa atin. Sa ngayon po meron tayong 35,000 followers. We have 35,000 followers na ngayon. Namamayagpag po ang ating mga followers sa pagbibigay nila ng suporta sa atin. At sa lahat po ng gustong magprograma sa atin, welcome na welcome po kayo. In case na gusto niyo magprograma, saan man kayo sa mundo, welcome po kayo. Paras po ng ginagawa ni Ma'am Charito Escudero, every Saturday ang kanyang programang Usapang Kalusugan. Yan po ay napapanood live na live, direct from USA. Biruin mo yung ano natin, Harold, direct from USA yung ating mga tumatangkilik sa atin. Direct from USA ang tumatangkilik sa atin sa ating programang sa lahat ng programa ng Bicol TV Sorsogon. Nandyan po ang Kaagapay sa Umaga with Miss Kaki and Kagawad Dante Diata. Si Jojo Lascano, sa kasama mo si Jojo. Nandyan din And of course, ang programa po ng ating kapulisan, ang Pulis Kasanggayahan, mapapanood tuwing every Saturday or every other twice a month mapapanood. At bago ang lahat, happy birthday kay Osang, Nana, lahat na, kay Rosana Amistoso Likop ngayong araw na ito. Happy birthday. Kung hindi mo man kami mabusog, sana malasing mo kami. Yan, sabi ni Harold, simulan na ang dapat simulan para magkaalaman na kung sino ang tutumba. happy watching din po sa ating ginagalangan na former mayor nagbabalik si Paddy Bermillo. Happy watching sa iyo, Paddy Oli Bermillo. Maraming salamat sa pagtutok sa ating programa ngayong araw na ito. At bago ang lahat, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahigang Pilipino Star ngayon.
Sa ulo ng mga balita, impeachment versus VP Sara, pinauusad na. Romualdez, suportado ng iba't ibang political party. Pagpasok sa Philippines ng 300 Afghan refugees, suportado. At NGCP, walang palya sa pagbabayad ng tax ayon sa BIR. At sa detalye, impeachment versus VP Sara Duterte, pinauusad na. At sa detalye, patong-patong na problema ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte dahil matapos itong alisin ni Pangulong Marcos bilang miyembro ng National Security Council, kamakailan ay maaaring maharap pa ito sa ika-4 na panibagong impeachment complaint sa Kongreso. Gayunman, tumanggi muna si Velasco na pangalanan ang mga nasabing mambabatas sa planong maghain ng isa pang impeachment complaint laban kay VP Sara. Dagdag pa ni Velasco, ang gusto ng ilang mambabatas ay umusad na ang mga nakahaing impeachment complaint, ngunit mismong si Pangulong Marcos Jr. ang tutol dito. Nag-ugat ang mga reklamo laban kay VP Sara dahil hindi nito may paliwanag kung saan ginastos ang 125 million pesos confidential funds nito noong taong 2023. At noong nakarang linggo lamang naman inalis na rin ni PBBM ang Vice Presidente bilang miyembro ng NSC. Romualdez, suportado ng iba't ibang political party. At sa detalye, suportado ng iba't ibang political party sa bansa ang pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng mga tagumpay na narating ng Kamara de Representantes ngayong 19th Congress. Ang pagsuporta sa pamumuno ni Speaker Romualdez ay magkakahiwalay na inihayag ng Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, National Unity Party NUP, National People's Coalition NPC, Nationalista Party NP at Party List Coalition Foundation Incorporated or PCFI. Ayon kay NUP President Kamsur Representative Elroy Villaperte, hindi maitatanggi na pagiging produktibo ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez. Aniyan na ipasa na ng Kamara ang halos lahat na mapanukala na prioridad na maipasa ng Legislative Executive Development Advisory Council. At nabanggit na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address na makatutulong upang mapaganda ang kalagayan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga mahihirap na sektor at mga vulnerable sektor gaya ng mga senior citizen, persons with disabilities at solo parent. Muli ring iginiit ng mga stalwart ng Lakas CMD na sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Deputy Speaker David J.J. Suarez at House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe ang kanilang pagsuporta kay Speaker Romualdez at Pangulong Marcos. Sinabi nila na sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez ay nagkakaisa ang mga miyembro ng Kamara sa paghahatid ng mga pro-people na panukala alinsunod sa development goals ni Pangulong Marcos. Sa iba pang mga balita, pagpasok sa Philippines ng 300 Afghan refugees suportado. Sa detalye, para sa makataong kadahilanan, suportado ni Senator Francis Tolentino ang aksyon ng gobyerno na payagan ang pagpasok ng 300 Afghan sa Pilipinas habang pinoproseso ang kanilang Special Immigrant Visa para sa paninirahan sa Estados Unidos. Ito ay alinsunod sa isang kasunduang nilagdaan noong Hulyo 29, 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na niratipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos noong Setyembre 25, 2024 upang pansamantalang kupkupin ang Afghan refugees habang pinoproseso ang kanilang mga SIV. Sinabi ng senador na ang pagtanggap sa mga refugees ang pinakamataas na pamantayan pagdating sa pagsunod sa international na pangako sa karapatang pantao. Ang Afghan refugees ay mananatili sa isang posibilidad na pinagtatagpo ng US
State Department ng hanggang 59 araw. Sa pinakahuling balitang nasyonal, NGCP walang palya sa pagbabayad ng tax ayon sa BIR. At sa detalye, kinumpirma ng Bureau of International Revenue or BIR na walang misnitis sa pagbabayad ng 3% na franchise tax ang NGCP alinsunod sa nakamandato sa batas. Nagpatutuo dito si BIR Commissioner Attorney Romeo Lumagi Jr. sa isinagawang pagdinig ng House Ways and Means Committee. Siniguro rin ni Lumagi sa publiko na mahigpit na ipinatutupad ng BIR ang katusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakapaloob sa ERC Resolution na 10 na nagbabawal sa NGCP na ipasa ang franchise tax sa mga consumer sa pamamagitan ng BIR Revenue Memorandum Circular 24-2024. Inihayag ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta na mula 2018, nagbabayad ang NGCP ng nasa 1.3 billion pesos hanggang 1.5 billion pesos na franchise tax kada taon. Mula 2016 hanggang 2022, nasa 12 billion pesos na ang kabuang franchise tax na binayaran ng NGCP. Samantala, hiningi ni APEC Party List Representative Sergio Dagook na tingnan din ng Kongreso kung may posibleng legal na hakbang na pwedeng kaharapin ang mga dating ERC Commissioner na nag-aproba ng pagpasa sa mga consumers ng 3% franchise tax ng NGCP. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik po inyong likod, makalis ang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV.
ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Okay, balik kita mga tugang sa yung programang Issue Ora mismo ngunya na Webes nin mauran-uran naman na aga. And happy watching po kay former mayor at nagbabalik sa pagka-mayor ng Castilla Sorsogon, Mayor Paddy Olive Bermillo. Good morning man po, Mayor. And good morning kay amigong Hil Duluiras watching from Albay. Good job, Bicol TV Sorsogon. Si Ma'am Rose Orchids, good morning everyone. Keep up clean the city of Sorsogon City. Put the trash in order, not to throw it away anywhere para bumaha, bumagyo, para walang problema ng mga kalat na mga basura. Sana gawin nila. And si Ma'am Carmen De Llosa, all the way from Australia. Good morning po. Good morning, Sao. Good morning, ma'am po, ma'am. Ingat-ingat pirmi tayo. And si Ma'am Bebot Hilianoras, God bless Sorsogon. Sana hubas na baha. Grabe itong ano ni Ma'am Duan, ang bodega, ang dating mulinuhan dyan sa Himaluto. Dating mulinuhan niya, nirentahan kang kontraktor na Centerways. Ayun, sabay na inanod sa grabing baha duman. Ayan. Yan mga tugang ang footage na hiling ninyo. Yan ba Harold may naanod na daw ang aki? Hilingon nindo mga tugang. Ayan. Diyan siguro Harold pwedeng yan na ipahiling mo. So para mas dakula na mahiling kang ang footage ta mahiling ning bilog. Happy watching man po kay Ma'am Gloriosa Lolo all the way from Hong Kong. Salamat po sa stars na pinadala ninyo. Salamat po sa mga nagsusuporta sa operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Si Ma'am Carmen De Llosa, si Ma'am Gloriosa Lolo, si Ma'am Charito Escudero,
at sa lahat po ng sponsor natin. Kung wala po kayo, wala po kami dito. Baka matagal na kaming nagsara. Maraming salamat po sa mga suportang ibinibigay ninyo sa amin. Yan mga kaibigan, so nakikita ninyo yung ano na yan, tulay na yan na ano? Na was out. Oh, yan pala ang pigigibo na ano, na tulay. Ayan, so kasi ang ano dyan mga tugang, ang na-was out talaga ang detour, ayan ho, ang detour dyan na-was out sa ano, na-was out dyan ang detour. Pag nagkukonstruct ka baga ng tulay, dapat magibo kang una ng temporary na agihan, kaya iyan tatawag na detour. Ang problema itong detour na pig-agihan dyan, mga culvert lang ito na agihan kang tubig. Pero man lang ito pagbara. Grabe ang ano talaga, oh. Ang agos kang baha kahapon. Yan, courtesy po yan ni Cap Arles Hanaban kang pamurayan. Na maski nga ni, ayan, sus, grabe. Halos bubong na lang ang nahiling dyan sa ano, mga balay. Isolated na po ngunyan ang barangay Himalato dahil po inimalaog kang anuman na behikulo dahil nga isa naruba ang detour kay ni. So palaog dyan dahil po makalaog ang anuman. Kaya ang ano dyan, ang mode of transportation bangka. Kaya puan pati bako lang dapat ano, sa grabing agos kang ano, grabing ragasa kang tubig, dahil dyan pwede ang malalayan na bangka ang gamiton mo. Dahil dyan pwede ang maluluya na bangka ang gamiton mo sa pagtawid dyan sa barangay kan Himalato. First time in the history po ini nangyari na bagay na ini. Na talagang niragasa ng grabing baha. Igwa pa dyan ng inanod na duwang tao. Ano? Ayan, so duwang tao ang inanod dyan. Hindi kung ano na po ang update kay ito. Naway, sana wala man ko tanin maraot na nangyari duman. Ayan, so yan po ang kahindik-hindik na pangyayari dyan sa barangay Himalato. And si Cap Arles Hanaban, piko-kontakta nga ning matawan kitang update dyan kung ano na po ang nangyari dyan sa barangay Himalato. Kahapon pa, yaw nini ka masid dyan sa sa iyang barangay kung saan inilang po nasalog ang ang boundary ninda kang barangay Himalato and barangay Pamurayan. Kaya medyo ang concern kay ni Cap Arles yaon man sa constituentes kang barangay Himalato. Ta kung dahil siya makikiaram, panahon na lang yan. Kung dahil siya kay ni makiaram sa kasayang kabarangay, sisay ang basta-basta na lang kay ni na matao ning ayuda dyan, ning asistensya na arog kayo no, bubong na lang ang nahihiling kang grabing ragasa kang dagat. Garo ini kaya dagat subaha palan pasisiring diyan sa kadagatan kota kan Sorsogon Bay. Ang sistema kasi diyan, gabos na hali diyan na tubig sa Kawayan River, dahil pining luwasan kundi diyan talaga maalaw gini sa Barayong, Himalato hanggang Pamurayan ang pinakaluwasan kini. Ang problema lang, dakulaon ang Kawayan River.
Tapos, ang luwasan niya, pasaday. Garo na lang ini sapa. Dakula lang sa sapa. Ikumparar mo ang ang ilog sa saday-saday na grabing buhos kang tubig na nag-agi dyan sa Kawayan River. Ang nangyayari, garo ini imbudo. Ang imbudo baga, dakulao ng baba, ang bukana, pero ang niya, saday-saday na lang. Itagdag pa kayo ni, ang luminala kayo ng grabe, ang ginibong detour. Na imbis ko na box culvert ang ginamit. So ang ginamit kayo ni, mga culvert. Mga culvert ang ginamit. Pero man lang ang ilalaog mo duman na tubig ang may aagi mo. Tapos, kung mabara pa ini ka mga kahoy, bumalagbag ini. So, iyo ini ang nahihiling taan na resulta kang pagka ruba kang detour dyan. Dahil nang maluwasan ng tubig, tapuro na barado ang culvert. Kung bukas itong mga culvert, dahil po, imposible na mangyari ini na pagkaruba kang detour dyan. Dahil po ini sigurado maruruba. Kung dahil ini narabasan na mga culvert kay darakula na kahoy na nagbaralagbag, kung ano pa man dyan, dahil po ini maruruba. Kaya lang sa sistema dyan, grabe po ini na pangyayari dyan. Sa kahaluyan pati, kang kontraktor na mahaman iyan. Kahaluy na trabaho. Before ba, di ba after Christine, nakuha ang intervista digdi si Kap Arles Sanaban, buruin mo, in the making, sarong poste, sarong taon daa. Kung pirang poste yan, si ina niyang dahil daw inareparo kang DPWH. Ining mga bagulbulo na kontraktor. Like ini nga ng Centerways, dahil lamang daw inihiling na pag-arog ko ta kay ni madalion ang trabaho. Taang nangyayari, garo ini mga baga gigarap-garapan kang gigarap-garapan kang mga kontrata. Dahil naman nga kikaraya. Gigarap-garapan kang kontrata dahil naman kikaraya. Kaya nahalo yun ang mga project kay ni. Nahalo yun matapos ang kada proyekto na supposed to be dapat may may nakatalaan kung noari nagpuon, noari matatapos. So ang sistema, maghalat na sana kamo kung noarin matapos. Sabi ko nga na isusaro dyan na bodega, kung dating mulinuhan, dati po itong pagsadiri. Pagsadiri po ito ni Ma'am Bebot Hilihan Oras dyan sa Basod. Nirentahan kang Centerways. Ngunyan, pagkarentay kang Centerways, ang nangyari, nadara paluguduman sa inanod. Nadara pa sa inanod. Nadara ito sa inanod dahil sa kinauna kang tubig ang iraram kang kinatindugan kay itong dating mulinuhan. Ito kumbaga harani ito duman sa salog. Kaya magayon rentahan kay haranihon lang ko ta na. Haranihon lang ko ta ito. So ang nangyari, nadamay palugod, karaot. So, bako itong hayo-hayo na tubig kahapon na talagang buminuhos. Dakol, kay mga nagpost dyan sa Abuyog, ang dating daimpig babaha, binaha kahapon. Dyan sa Balogo, ining
Diyan baga sa gilid kang SM, igwa dyan ning ano, anong apod kayo ni? So, kanal, drainage canal, nadako naman ito. Pero day kinaya ang volume kang tubig. Kaya nagka-traffic dyan. Taday makapersa ang mga light vehicle, suungon mo itong grabing tubig. Dyan sa Salog, sa Burabod, dyan sa Isla de Higante, sa Tugos, ayan sa parte kang St. Peter, dyan sa Pangpang, dyan sa sa Red Palm Subdivision, sa tapat mismo kang Palawgang Red Palm Subdivision, isusubaha dyan kahapon. Grabe. Sa Sampaloc, dahil na bako na kitang safe sa sa kinamumugtakan ta pag tuminira ining bagyo o ining baha ning grabing uran. Sabi ni Jojo Lascano, paliit ang dagat ng Sorsogon. Barado pa ang mga drainage going sa dagat. Sariyan sa dapat mahatagan kipansin kan DPWH. Speaking of DPWH, ini klaradong pangapudan. Noorin pa kita mahiro. Okay lang basta tuya? Nahiling taman, bako na ining hayo-hayo, bako na ining karaw-karaw na nangyayari. Diit lang na uran, nahiling taan resulta. So dapat na po kita mag-aksyon mga tugang. Grabe tuya-tuya sa social media. Si Bawawaw, sabi ni Bawawaw, harapon kita ni Bawawaw ha. Sabi ni Bawawaw digdi. Harapon kita ni Bawawaw. Magayon ito? Na ni Bawawaw? Ano yun So bago ko yan, itaw mga tugang, ipasok tango na ang special report ni Maki Gomez direktamente hali dyan sa Matnog, Sorsogon. Okay, kung ready na, partner. Okay, si Maki Gomez para sa special report. Maki, isok pa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Reklamo ng ilang residente ang madulas na kalsada at makapal na putik sa paahon na bahaging ito sa ginagawang kalsada sa Barangay Tugas sa bayan ng Matnog. Kwento ng complainant, muntika na umanong mahulog ang kanyang tatay at ang kanyang anak sakay ng motorsiklo sa mataas na bahaging ito. Hindi naman umano sila tutol sa ginagawang konstruksyon. Ang hangad lamang nila ay maaksyonan ito ng kontraktor dahil sobrang delikado ito, lalo na sa gabi at kung umuulan. Sa kontraktor ito ng kuha problema. Para sa pag may istura mo, nakadok na lumagagi. Ma'am, adiretso ko magtugas. Delikado sir, ma'am, ano yung motor? Ang palugsa dito makadok. Abot na dito sa may karana. Kasi naman po sa kontraktor sa diesel amo sa Barangay Tugas. Kili para man tabi sa amo kamuta ka sa lagihan. Kadok ang motor niya, baka may sled ka magkakaw. Palugsa liwa. Masakit sa luwas sa Kung pasal ka, kay makakawang kita. Kwento pa ng isang complainant ay minsan na umanong may na-aksidente dito. Dapat kung sir, mariparo na yan dito sa palugsad. Ito talagang makadok. Pag uruli sa estudyante doon, di malugsad. Paano kay mga single? Doon naman ito na namatay doon na estudyante. Punta trabaho na yun. One man last mo na dalang pakad sa baba sa ito na pangyari sa ito. Depensa naman ang foreman ng subkontraktor ng ginagawang kalsadang ito ng ikalawang distrito ng DPWH. Sa ganitong sitwasyon ay kompleto naman umano sila sa safety measures at hindi naman umano sila nagkukulang at palagi naman umano nilang nilalagyan ng graba ang bahaging ito at palagi naman pinapalinis. Pero yan, big pa, kailangan mo tayo graba, para siyempre sa malaboy, pag naguran, minalokong. Kung
Hindi man ako lang ka, kulang kang, dyan na. Pero man, ipapadampingan ko yan. Siyempre, ang panahon baga, garang bulan ng kauran, kaya pero kaya ng tamanyo. So kung sabihin nila, kaya pagpapabayan ng man, ito ang nagbimintinance dyan na para linig. Kaya, hindi man masabihin, kaya, pinabayan ng, pero man, urual daw, makatapos, bago mag-puhol, pagtapos, pero yan, ipapalinigan ko. Kaya dahil man pwedeng sabihin nila na, kaya, dahil as kasong, tapos kuha dyan, sa baba, taas, kung nagtatraffic dyan. Kompleto man po kamo sir sa safety measure. Oo, kompleto. Sa ngayon ay aalamin natin sa tanggapan ng DPWH kung ano ang maaaring karampatang aksyon ukol dito at kung kumpleto nga ba talaga ang safety measures ng nasabing road construction. Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Iyan mga kaibigan, ang special report na inihatid ni Maki Gomez dyan sa halip pa dyan sa Barangay Tugas, Matnog, Sorsogon. May safety measure daw ko na ito, pero kita mo itong grabing laboy. Jesus marasa pa. May safety measure. Tinatambakan daw ko no ning mga graba, tinatambakan ning mga boulder para safe ang pag-agi. Mala. Kay garo ito naghalo kay nin laboy duman. So, iyon pa ini ang saro na dapat niya itong tutukan. Bako ulang gaba kita ng gaba ng tinampo. Isa lang alang taman ko ta ang kaag ng mga aagihan dyan. Biruin mo yan. May safety measure tapos ang agihan garo na nilusak ang kang karabaw sa arado. Anyway, mga tugang hanggang na rin kita kaan. Sabi pala ng mga tugang ni sabi ni ang post ni Bawawaw, sabi niya, sige atungal kan baka. Baha. Ayuda. Pakay ada. Yan daw ang atungol kang baka. So nag-atungol ang baka ning baha uno na. Naghanap ng ayuda. Tapos dapat pakay ado na. Karaw-karaw sana ni bubot pero sabi nga ni may dulot ini. May dulot ini na tirada ni paring bobot. Sabi man ni post ni Obet, ang dapat pakangon ang DPWH and DNR dili kay ang mga kontraktor. Ang DPWH ang naghihimo plano and implementing agency sa isad na proyekto. Ang DNR man nagtutugot na rapakon ang kapalibutan and ang mga nature resources labutan. Ang kontraktor mapatrabaho lang kay naghahanap buhay and never ma-start na wala mga aprobado na permiso. Yan. Aram mo paring Obet, kuntultul talaga ang DPWH. Dahil mangyayari ni mga project. Kaya lang paano man matultul ang DPWH na may mapakang sa indes sa taas. Ang mga inspektor na ang trabaho lang ang trabaho lang ko ang mga inspektor, inspeksyonon ang project kung substandard or
may anomalya. Pag ginag mong substandard yan, pag ginag mong problema yan, pag nakaabot yan sa taas, sina niya kung diin ka na probinsya itapok. Maday ka pa nakakabot sa opisina, humanaan, humana ang destination mo kung saan ka itapok naman na lugar. Makahirak ang mga empleyado kang DPWH sa totoo lang. Kung may mapa kang sende sa taas, yan ang problema. Pakangon mo, tapos render kwenta, mawara lang. Okay, so mga tugang, hilingon ta po si Kap Arles. Kap, paki-open po kang video mo. Direktamente halid dyan sa Pamurayan. Or si Papa Maki. Okay. Okay, Kap. Good morning. Hello, Kap. Kap, good morning. Hello, Papa Maki. Papa Maki. Yes, good morning, SM Sao. Nandito tayo Halat ka, Papa Maki. Change ka ng pwede mo ba ipahiling ang video, Kaan? Mag-live report ka sa video call? Sa group chat kang Isiora mismo? Duman ka tabi mag-call. Nakalaog si Papa Mag sa group chat sa Isiora mismo? Pakicheck daw mo na tabi kung nakalaog. Bade mo siya nakalaog duman. I-add na lang. Para mapalaugtaan Okay pala. Ikaw na masimbag, ako na. Tang audio digda Okay, so Papa Maki. Alion mang audio mo dyan, Papa Maki. Yes, good morning, SM Sao. Malinaw na po ba? Very clear. Napakalinaw mo na. Kahit hindi ka nakikita, malinaw na malinaw ka. Alright, SM Sao, nandito tayo ngayon sa boundary ng Barangay Pamurayan at Barangay Maluto. Papa Maki, wait lang. Inko-connecta ang video mo sa program ta. Pero nahihiling ko ng video mo. Ang kay Puanta lang ay connect sa sa tuyang live na program. Pag nag-go signal na ako na pumasok ka na, pasok ka na, pero habang hindi pa, standby ka muna dyan hanggang abuton ka sa uran. Okay, so connecting na ang video call mo para mas magayon sa tuyang discussion. Okay, standby lang. Okay na, Papa Maki, pasok na. Yes, good morning, SM Sao, at sa lahat po ng taga-subaybay po natin. Naka-live na. Bicol TV Sorsogon. Okay, live na ang video mo. Yes, again, SM Sao, nandito tayo ngayon sa boundary ng Barangay Pamurayan at Barangay Maluto. Okay. Kung saan ay... yes, SM? Oo, okay, diretso. Yes, at ito nga ang makikita natin ngayon dito ang sitwasyon kung saan kahapon ay dinanas dito ang malakas na baha dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan at dahil din dito ay nagiba din ang detour na kumukonekta dito sa Barangay Pamurayan papuntang Barangay Maluto. Okay. At ito dito sa harap natin makikita natin dito SM Sao. Ito ang rice mill ni late Arles Anoras Jr. na bumigay din. Ito dito sa harap natin. At kung makikita natin ang lubid doon, sa may parteng doon, ay ito ngayon ang dinadaanan ng mga tao kung saan ay makikita natin malakas ang
agos pa rin ang tubig na delikado pa rin kung tatawid ang mga residente galing doon sa Himaluto. At nandito nga, may nakausap tayo kanina, si Madam na residente din ng Barangay Himaluto. Ayon sa kanya ay delikado ang pagdadaan dito at isa itong malaking perwisyo pagdating sa kanila, lalo na sa kanilang kabuhayan at ganoon din dito sa mga estudyante kasi hindi makakapasok kasi walang ibang madaanan dito kundi ito lamang, itong lubid na ito hanggang papunta doon sa gawing medyo mababa ang tubig. Pero dito malakas yung agos ng tubig. Kailangan nila dumaan dito sa ongoing construction na ito na makikita natin na may mga rebar na may lubid lang. Ito at SM, dito naman para makatawid naman ang mga pagkain, inumin, tubig. Ito ang ginawa ni Kaparle Sanaban ng Barangay Pamarayan. Kahapon makikita natin sa kanyang Facebook post ng Barangay Pamarayan ay siya ang nag-initiate nito. Lalagyan na lamang ng lubid para makatawid ang mga pagkain o anumang pangangailangan ng nasa Barangay Maluto. Gawa nga nang hindi sila makatawid dito sa Pamarayan at walang ibang daanan. At nag-initiate din siya kahapon na siya na mismo ang bibili ng lahat ng pangangailangan kung ipapasabay nila sa pagpapabili. Oo. SM. O parang talagang kumbaga putol ang ang agihan talaga diyan, wala kang maagihan. Roger to that, SM. Wala kang ibang magihan kundi ito lamang. Makikita po natin dito sa harapan natin itong inasitilin yung pakal ng ongoing bridge na ito, ongoing construction bridge ng bridge na ito dito sa harapan natin. Oo. Para mas makadaan daw kung ano ang mga bagay. Halimbawa, may malaking itatawid gamit ang lubid na ito. At nakausap natin kanina ang contractor, ang plano nila dito ay gagawan daw ng temporary na tulay na kukonekta galing dito. Ano yan? Temporary permanent na naman? Ang problema nito, SM, etong kinatatayuan ko ngayon, medyo itututo ko yung camera. Oo. Ayan, wala nang laman sa ilalim. Kaya? At pag lumakas pa yung pagbuhos ng ulan, may tendency ito o malaki ang posibilidad na bumagsak din ito. Siyempre, wala nang laman ang ilalim. Di babagsak talaga yan. Roger to that, SM. Kanina ay nakita din natin dito kanina si Kaparle Sanaban. Pero kasi nag-iikot-ikot din siya eh. Tinitingnan niya ang sitwasyon. Ayun ay hindi na natin makita, parang may kausap kanina. Oo. So, paano? Ito po, may isang residente dito na may sinasabi sa atin. Ano po yun, ma'am? Wala naman na yun. Wala. Ano sa anak mga naman? Kaputan lang sa lugar namin. Hinanap na dapat lagi nila. Ano po nga sa amoy mo? Ano ano? May bahay po ba kayo, ma'am, na medyo... Alin po? Yan mo. Ito po. Ano po ba ang panawagan niyo po? Nagkikinamarag-resin. Dapat, unang-una manindan ang river kung pagkembalay na sila na namun. Kita na nagsabi siya mo. Ano po ang naging problema dito po? Ano po ba yung nauna? Trabaho ni, kasi silang kinitag sa unahan ko tanin na river control. Pakikod na, huwag na namon na mangyari pa didiyan ang niyakang sa amon. Ang Okay po. concern namin. Alright, SNSAO, ito ang reklamo ngayon ng isang residente. Ang reklamo ngayon ng isang residente dito ay itong makikita natin itong bahay na ito na tinututukan ng ating camera. Oo. Bahay nila yan. Ang problema nila, simula nang ginawa itong tulay na ito, ay patuloy na sa paghuho yung lupa na naandun sa may bakod nila. Ang hiling nila sa contractor ngayon ay sana iinuna yung river control para hindi na patuloy sa pagtimpag ang o paghuho ang lupa na naandun sa may bahay nila. Hindi pwede yan. Kasi iba namang program of works yun. Antayin mo na mag-iba ang bahay bago maglagay ng river control. Marasa pa. Alright. SM, nandito ngayon si Kaparle Sanaban.
Pero medyo busy pa siya. Nakikita natin, nakapa siya. Oo. Kanina pa yatang madaling araw yan dyan, nagmo-monitor. Roger to that, SM, halos kagabi pa nga, sabi ng nakausap natin doon kanina, bago tayo pumasok dito, ay nakamonitor daw talaga si Kaparle Sanaban sa bawat pangyayari dito. Oo, kasi Meron naman tayong isa pang residente dito, SM Sao, na meron din panawagan sa contractor. Ma'am, gusto niyo po bang magsalita dito sa Madam? Ako po. Sige po. Ang nangangagat ko lamang, dapat unahan mo ni the river control dito sa lugar namin. Pinatikita na kung ano ating pagka, dapat at sinanan nila. Ay, kung saan pa kita sa may kukunain, parehas na sa limang nga. Ang nangangagat namin. Ayan, narinig natin ang sentimento ng ilang residente dito, SM Sao. Ito nga, kung usapang tatawid naman, hindi sila basta-basta makakatawid dito hanggang malakas pa yung agos ng ulan. Una-una, babae. At kung lalaki ay pwede. Pero kung babae ay medyo mahihirapan sa pagtatawid dito. Gamit lang itong lubid, SM. So, Maki, ang sistema ng pagtawid dyan, lulusong sa tubig, tapos nakakapit lang sa lubid. Roger to that, SM Sao. Ganon na ganon ang sitwasyon dito. Pag nakabitaw sa lubid, patay ka. Roger to that. Pasalamat din nga SM Sao ang mga residente dito dahil nga sa kahapon pag may nakita natin sa social media yung pagkaguho nitong detour na ginawa dito. Konkretong detour ito, SM pero gumuho siya kahapon at may dalawang bata po ba yun, ma'am? Ako sa sinasaliyak niya. Nakikita mo na mo. Bata at isang matanda, dalaga. Isang binata at isang dalaga ang nahulog pagguho ng itong tulay na detour dito mismo sa pinangyarihan. Kaya medyo delikado talaga ito. Pasalamat din sila at buhay ang dalawang bata na nahulog. Yun nga ang tinatanong natin kanina sa program na sabi ko sana walang nangyaring masama dun sa dalawang inanod. Ito ang tinatanong natin kanina sa program na sabi ko sana walang nangyaring masama dun sa dalawang Okay. Sa ngayon, Maki, wala pa bang binigay ng mga kahit malang ayuda ang city government or ang mga ang ating gobyerno sa pangyayari dyan? Sa ngayon, Mark, wala pa bang binigay ng mga SM, Si Jojo. Hi, si Jojo. kahapon I-chat mo. nagbigay ng abiso si Kaparle Sanaban para sa mga pumunta dito ay may pumunta din dito. Pumunta din dito si PJ Rabanilla para magbigay ng ayudang tubig. Pero ito ang mga residente ngayon, tatanungin natin, ma'am, may binigay na po bang ayuda ang city government sa barangay Maloto? Ayun SM Sao, kinumpirma natin ngayon dito sa mga residente, wala pang binibigay ang city government na kahit na anong ayuda. Dito sa mga apektadong residente dito sa barangay Himaluto. Oo, mabuti pa yung kapitan ng Pamurayan. Hindi niya naman kabarangay yun, kapit barangay niya lang yun, pero agad-agad nagbigay ng tulong. Roger to that, SM. Kanina nakausap natin si Kaparle Sanaban na ikwento din niya na isang tawag lang daw niya kay Konsehal PJ Rabanilla ay umaksyon naman agad ito dahil nagbigay ito ng mga maiinom na tubig dito sa residente at sumadya din dito. Yun ang pero pangunahin. ayon sa kanya, si Konsehal PJ Rabanilla pa lang ang tumugon sa kanyang panawagan. Oo, dapat pala isa-isa yung panawagan para tumulong. Walang kusa, ibig sabihin. Roger to that, yan din ang hinahanap ng mga residente dito. Dahil gawa nga na napakahirap ng sitwasyon nila dito. Hindi sila SM basta-basta makatawid. Okay, Maki,
na meron ka lamang bang naispatan dyan na empleyado or personahe ng DPWH? Sa DPWH, titingnan natin kung meron na, sir. May DPWH na po ba, sir, na pumunta dito, sir? DPWH? Wala, SM, wala pang dumarating dito na empleyado or personahe ng DPWH, pero nandito sa harap natin ay ang napagtanungan natin ay ang personahe ng Center Waste. Oh, anong ginagawa nila dyan? Nanonood lang sila habang umagos yung tubig? Ito po, gustong magsalita SM ng personahe ng Center Waste. Okay, Sige sir. po. Good morning. Yes, sir. Good morning po. So, ano po ang immediate na ginagawa ninyo ngayon dyan? Sir, ang gagawin namin, sir, lalagyan namin yung seat pile din sa papanahagyan ng tao, sir. Samantala lang. Seat Oo. pile, parang tulay dyan. Para yung tao, labas-pasok, makadadaan sila. Oh, kahit ano lang, kahit Nadili na ang crane kay Bako, kay na isang suri ko ang kanila poste. Kaya nadili lang. Kung tao dyan, makapal kami seat pile dyan. Nakaredy na ang gamit namin. Oo. So, sir, sa niyan na Aldaw, magiging passable na po siguro ang mga residente kang Himaluto paluwas diyan sa sa Pamurayan. Kaya po. Gigibuan ng paraan ngayon na makakagila ng tao. Ikuha naman seat pile para makakagila ng tao, luwas-pasok. Okay, sir. Salamat po. Mabuhay kayo. Okay po. Alright, SM, yan po ang tinig ng ating or mensahe ng personahe mula sa contractor dito na Center Waste. Foreman. Si Foreman. Center Waste. Mabuhay ka, Foreman. Kahit nag-iisa ka, pero poor ka pa rin. Ayun, SM. At ngayon, SM, makikita din natin dito ngayon, dahil sa matinding pagbaha kahapon ay medyo tumagilid. Etong poste dito na ngayon ay ginagawa na ng aksyon ng Soreco 2. Nandito ngayon ang mga empleyado ng Soreco 2. Actually, kanina pa din sila dito at nakaantabay din dito ngayon ang mga opisyal ng Barangay Pamurayan. Nandito si isang kagawad at nandun din, nakita din natin kanina si Kaparles Sanaban na ano po ito, kagawad? Tinawagan po ba ninyo ang Soreco? Opo, tinawagan po ninyo yung Soreco. Ayun, ayon kay kagawad ng Barangay Pamurayan ay tinawagan ito ni Kaparles Sanaban para sa agarang aksyon. At ngayon ay makikita naman natin dito ang tugon ng Soreco 2. Nandito sila. Kahit umuulan ay patuloy sila sa pagtutugon ng para maiayos itong mga poste dito. Magawa ng paraan. Ito makikita natin parang bagong dinugtungan nila doon sa taas itong poste para maiangat itong mga lumalaylay na mga kable. Oo. Nandito at may karagdagan pa silang mga ekipahe para magawa nito. Nandun sa makikita natin doon sa may gawing malayo si Kaparles Sanaban. Susubukan natin na makuha ang kanyang panig. Papalapit siya dito. So, Maki, gusto mo sabihin, kahapon wala pa ring kuryente, wala nang kuryente ang Barangay Himaluto? Yan po ang lilinawin po natin ngayon kay Kaparles. Kap, mayroong katanungan po. Okay, Kap. Ay, maraming na yung katabi. Laro daw. Wala lang, hapot ko nag-ano ka da. Ay, ora wag kita sa mag-ibo eh. Amo talaga yun eh. Garo ang dating mo, dawag mo pa dyan ang kagawad na nangangampanya na. Ito na ko ano, ito na tiyo-tiyo na sa kayag ko. Oh. Yaon pala na. So, Kap, ano po ang ang pinaka-sistema ngunyan dyan sa Himaluto? Sorry, dili ko masimbag tabi pag sa side sa Himaluto. Opo, sa parte nindo, ano po ining talagang agara na tinaon nindong asistensya sa mga residente kang Himaluto, talagang sinde, kumbaga stagnant sinda duman,
sa lugar ninda? Kuwan, nanong tawag sa di? An immediate na mo na inatag sa indaan, maka kuwan man sin nakagabi, kay kulang alis sinda sin mga inomon, may nagpabakal ni nanong tawag sa di? Nin mga mineral, pabakal sin mga bulong. Oo. And then may request sabi, dili ko pa mabakal kaya di patabi ako nag-assist sa din na sa Soreco. Kay at least pinalipat na nato nini kayo talagang matutumba man. Ano yan, Kap? Pun pakahapon wala naman kuryente diyan sa Himalo to? Personal tabi ako na nag-request sa Soreco kahapon na halion. Pero after na mag-subside ang tubig dahil sa nawasak, naraot na nga ni ang naraot na nga ni ang ditor. So kahapon na hapon, immediate man tabi ang response sa Soreco na kay Gosing kuryente gihapon. Pero iyan na na request mo na i-transfer ang linyada kang kuryente, talagang iyan delikado talaga. Talagang delikado ho noon kay kung makikita mo talaga ang poste kanina o sa mga videos na mga nakaagi, talagang naka-incline na siya, hirig na siya. Ang kinukuha natin kung matumbangan syempre dako-dako na problema sa side sa mga residente ko, sa side sa residente sa Himaluto, sinadjust na to na ilipat na. Wala na talaga pagkapitan kay tinangay na sa tubig bahaan duta. Okay, so Kap, ini na barangay mo going to Himaluto, passable na po yan? Sinabi mo kahapon, pinost mo na bako pang passable. Sa kanya po, ano po ang present update dyan? After na maraot, masira ang ditor, siyempre ang volume sa tubig, kiminat to na sa kawayan mismo. So wala na din tubig baha sa area. So yun na, wala na din tubig. Maski mag-uran man siguro nin tuda, lain man ang magdamag talaga, kaya i-accommodate sa river control, sa flood control. Kaya minsan, dito sa mga nakikita ko na mga komento, narerende ako sa mga komento ninda, ay bagan mas maarang pa sa mga nasa grounds. Ito maganda makisaw-saw lang. Kumbaga... Sausaw lang ba? Pero dili nin aram ang kuan ang aktual na nangyayari sa baba. Imbis na mag-ambag nin kaayadan, problema pa nin ambag. Yun nga ang sinasabi ko So, ayun maayos naman ang kuan, maayos naman ang Barangay Pamorean in Himaluto. Ongoing kita dito sa sinasabi na ito na request ninda, kami ang mahatod kung ano ipapabakal ninda. So Kap, in-behalf sa mo po sa po ngunyan ang kapitan kang Himaluto, yaon sa lugar niya? Lain ko tabi Oo. Lain ko sabi tabi kaya di ko pa man nakikita. Tabi si Maki, pakipalangoy na lang dito para makaulit ang kapitan, tabahan sa raman sa nakulong duman sa Himaluto. Tabi na ito pamagan ko na yan. Ini na titindugan ko. Kabasan tabi ni niya. Lain na yun kabasan. Lain na nauma. Okay. Kung pwede man na tabi mag-order rin food panda ang taga-kugon. San tubig pala. Kay sabi ni Miss Kaki. Ikaw daw ko na ang garapod panda diyan sa sa barangay Himaluto. Ikaw ang nag-aasa sa lukang mga order niya. Pero Kap, yan din na tabi si Papa Maki. palangoy mo na tabi pa Himaluto. Kap, salamat unod po. Yes, SM at ayan po, narinig natin ang tinig ni Kap Arles Sanaban. Nakausap din natin ngayon ang isa pang personahe. Ayon sa kanya, pinag-uutos niya sa mga tao dito ng Centerways na kailangan madaanan ngayon ito. At yan din ang mamarkahan natin na binitawan nilang salita na madadaanan ito ngayong araw mismo. Actually, yan din tao at tricycle.
Actually, yan din ang sinabi ni Foreman kanina. Bilib ako dyan sa Foreman, nag-iisa lang siya pero poor siya. Ha? Pero po siya. Oo. Magaling na Foreman yan. Karagdagan na SM Sao, napakalaking pasasalamat ng mga residente ng Barangay Himaluto. Habang kinakausap mo kanina, si Kaparles Sanaban, ay may mga nakausap din tayo. Laking pasasalamat nila dahil sa inisyatiba na ito ni Kaparles Sanaban na magkaroon dito ng lubid upang madaanan, at ganun din ang effort niya upang makausap at matugunan itong kontraktor na ito upang magawan ito ng paraan as soon as possible. Yan ang binitawan ng mga residente dito. Kaya nga marasa pa ang ibang elected official, harain ka mo. Barangay official lang ang nag-initiate ng araw kayan. Jesus, marasa pa. Roger to that, SSO, at umani din ng papuri ang barangay captain ng Barangay Pamurayan sa social media dahil sa ginawa niyang inisyatibang ito sa mga pangyayaring ito, SM. Bigyan ng jacket dyan. Suot na niya, SM. Suot na niya. Oo, okay. Kasi nga nagjo-joke na lang kita, pero yan nga nang ipigagad ta. Harain ka mo ng mga elected official. Ha? Makarampanyahan naman ka mo. Papugi naman kita. Iniyan ko ta, kamo magpapugi. Bahala ka mo sa buhay niyo kung mapapugi ka mo dyan. Basta makatabang ka mo. Basi magluwas ka mo dyan. Tapos na. Garo ka mo sa pelikula na naabot ang pulis. Tapos na ang krimen. Oh. Yes, SM Sao, kanina pala may nakausap tayong isang matanda dito. Ayon sa kanya, matagal na siyang residente dito sa Pamurayan. At dumadaan din siya dahil may pamilya din siya dito sa Himaluto. Ayon sa kanya, ay natandaan niya kung sino ang mga tumulong sa kanila. At alam din nila kung sino ang hindi nagpaabot ng tulong. Na sabi nga sa salitang Bicol na kay Puwang pa daw, kulkugun. Yan ang sabi kanina ng isang matandang residente na nakausap natin dito kanina habang kausap po si Kaparles Sanaban. Sana man lang gibuhon talaga nila na totoo. Kasi ang iba, tandaan tangay ikaw. Wala ka na itabang sa amon, tandaan tangay ikaw. Pero pag abot kang oras, may sobre ka na ihatag sa amon, di na ikaw, malilimutan. Marag ka yan eh. So, pasintabi lang sa mga sa mga aruka na sistema. Sana ini po magtao na ining adal sa Indo sa mga ilihir nindo. Huyan nga si Kaparles, grabe ang gulo-gulo kaan na sana iyukutan mag city councilor. Oh, dapat tayo na yan nagparahiro, tayo man nagfile. Pero lugod yaon dyan, naka-standby pa. Bako niya man pating barangay para lang matawaan ning ayudaan sa iyang kapitbahay na barangay. Okay, Maki? Yes, at yan po ang mga impormasyong nakala po natin ngayon dito, live and direct dito po sa boundary ng Barangay Pamurayan at Barangay Himaluto. Maki Gomez, Bicol TV. Ayan, si Maki Gomez, mga tugang atabunon, duman, hali pang matnog, nagpasiring dyan sa Barangay Pamurayan para itaw sa tuya ang live na kaganapan dyan sa Barangay Himaluto and Pamurayan. Salamat, Maki. And salamat po kay Kaparles Sanaban sa mga residente kan Barangay Himaluto. Ingat-ingat pirmi kamo dyan. Nangako naman po foreman kan Centerways, ha? Siyempre, nangako ini. Ang pangako kang foreman niyan maaagihan. Then ako mahapot sa kontraktor. Mas tuod ako sa foreman ta siya mapatrabaho eh. 'Di ba? Ay salute you, Mr. Contractor. Mr. Foreman palan. Foreman, yan pero nag-iisa lang yan. Okay, mga tugang, inabot na kita kan oras kan sa tuyang programa. Overtime na nga kita para po sa paghatod ka makaganapan dyan sa Barangay Pamurayan. Sa aga po, mabalik kita sa tuyang programang Fight Sana with Kaparles Sanaban alas 7 ng aga. Sa ngaran kan Building Staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod, kaibahan si Harold sa technical side, si Papa Clark, asin si Papa Joey.
Kaban Masaluwasan, si Papa Maki, si Buddy Duca, asin si Eva Hardin Mendoza. Maraynalda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue Bicol TV.